nakahandle na buong camera, ipuhog pa, so walang cut. Tuloy-tuloy lang nangyayari, may nangyayari kay Derek, may nangyayari sa kanya doon. So, dalawang camera ka to? Dalawang camera yun. So yun, pag makikita nyo, ano talaga siya, raw talaga yun. And one of the strongest na scene doon. And yun ang sabi ni Eric, na kahit na putik na yun, umakyat na yung mga putik, butas na yung mga putik, dahil nasa gitna na ng bagyo eh. Tinapos namin yung scene na yun. Pero siyempre, pagkatapos ni Eric, kailangan niya exhausted talaga. Lahat ng scene na maka-exhausted kasi. We started filming late 2010 pa and then nag-stop muna kami and then just mga 2 weeks ago yung lot of things there na diba? So, I want to clear this also kasi siyempre there's always that notion na matagalan yan dahil pinakialaman ng star, di ba? O na tumagal yan dahil ayaw ng star yung pelikula, binago. I just want to make this clear na wala talagang creative differences na nangyari sa set namin. No? What happened was, nabuo na yung film, tapos na yung film, happy na kami, nag-edit na kami, lahat. It's just so happened na because yung chemistry ng dalawa and yung lahat pa, organic yan kasi, which is yun naman talagang filmmaking, organic yan eh. As you go along, you realize na pwede pa natin itong pwede pa natin itong pwede pa natin itong madagdagan pa, pwede itong i-explore yung ganitong theme. And then, that's where nag-reshoot kami ng 2 araw. But not to take away some of the scenes or take away most of the scenes, but to add some scenes and some dialogue. Which is, ang nangyari din, ang bilis din namin natapos dahil flow lang siya eh. Like, Erich, dagdag mo lang ito na line ha. O ito yung dagdag mo na line, pero nagawa na natin ito before. Ito yung edit nito, ito yung edit nito. Okay, sige. In this particular scene, mahaba masyado yung dialogue yung unang shoot natin eh. Tanggalin natin, iksayan natin yung dialogue, but ito pa rin yun. So, ganun lang yung nangyari. So, maayos talaga. Hanggang sa post-production, hanggang sa pagkulay, nandun yung creatives, but the thing is, maayos talaga. Maayos. Tanungin lang muna natin si Sir Enrico about the skyline. So far, so ano ba yung so far, paano siya nabuo, paano siya... Well, actually, dalawa. Yung isa, screen kasi yung isa Puresa eh. Tapos, ang skyline is Cactus Art, nakikita ko ito, tapos ito. Ang ABS-CBN Films, isang umbrella company, may Star Cinema. At sanay na tayo sa romance, comedy, family. So, sabi natin, hindi naman pwede lahat ng tao laging romance, comedy, family. Pa isa-isa family horror ni Chris. And meron bagong technology ng digital at may bagong generation ng artista. Nandito na rin sa Cactus Art sinasabi natin. At may bagong taste ng mga younger viewers. At may bagong edge ang mga indie filmmakers na pwede mag-crossover to mainstream. At may mga bagong kwento na hindi mo lang pwedeng gawing pang-pamilya na malalaki, no? And one of them would be, Corazon. So, pag siniscreen, ginagamit namin yan pagka mga fun movies lang, pamilya, chika-chika, nakaisa pa lang naman kami, sina Belay. Pero pag skylight, kasi in a sense na the director binibigyan ng as much freedom as possible to make a narrative statement o may konting style na ipapakita na pwede nyo i-enjoy dahil yun ang kanyang, parang sabi mo nga, sino nagsabi kanina, auteur, o may nagsabi yun ang kanyang statement to the world, makikita nyo yung style niya. At kung nakita nyo, tutuwa talaga kayo kung fan kayo ni Direk Richard kasi makita nyo yung Yanggao, Ishmael, makita nyo yung konting Immortal, hindi siguro masyadong Maria La Del Barrio, pero more on the style of the collaboration between the two. And then makikita nyo ang Corazon. Parang may flow. Parang di ba pag nanood kayo ng Scorsese, isang flow yun, parang magkaiba pero pare-pareho. Pag nanood kayo ng Coppola, magkaiba pero pare-pareho. Or Chito Ronio, magkaiba pero pare-pareho. May nararamdaman ka nga, ito ang klase ng kwentong pagpapalitin na to. Yun ako, if I were to be very proud na meron kami sa Richard Song sa magbibigyan kami ng mga ganong uri ng pelikula. At pag pinanood ninyo, tingnan niyo yung istorya, pero ako talaga, pinapakausap ko kayo, tingnan ninyo sa negative, which is yung traditional SM, at saka tingnan nyo sa digital cinema. Kasi talagang may magic yung color ni Direct sa digital.
may ibang magic, parang kayo nasa ibang mundo. Parang sabi, okay. Ganito pala pagka skyline, ganito pala pag digital at may gamit technology. May iba kami mararamdaman na pareho pa rin antik sa puso, pero may iba kayong mararamdaman. And then wala siya rito, pero Erich would not have done all the great acting yung nagwa pag hindi nakita yung partner niya na si Perel. It's part of the Skyline brand na ibang casting naman. Kasi si Erich, galing mo pala. Kumari kay Erich, ayun, yan. Si Derek naman, kumari kaya nagagawa niya si Bea. Pero Erich Derek is something we came up with na dito lang makikita. Baka kung may sequel man to or in the future, baka pick up ng star. Pero dito muna. Tapos, ang style naman ni Erich, kung gaano ka-realistic at kung gaano ka-totoo na pag sumitaw siya ng Belamate, talagang mayayari kasi niya. Tingnan niyo naman ang style ni Derek. Kadalasan, direct kabaligtaran ni Erich. Siya ang quiet, siya ang lalaking Marte, siya yung sigaw ni Erich palabas, ang sigaw niya paloob. Makikita niyo what a great contrast na makikita nyo na sa star, si Jackie, si Angel, talagang may love ka, ito iba naman. May mararamdaman kayo. Yung sinasabi ni Derek ng Pulo, pero ay naku, may nangyayari dito na hindi ko alam kung ano, pero iba to. Kung baga dadalhin mo yung karanasan mo palabas ng sinihan, iuwi mo bago matulog, pwede matatakot ka. Pero ang ganon. Hindi yung dito may horror tayo ng pamilya. Titinig ka, tapos pag naman ito tatawa ka. Kasi saan galing ka sa horror house. Sasali si Erich at si Derek sa panaginip. Nakikisingaw sila. Erich, tanong ko lang. Kasi sinundan ka nung mga supporters mo simula sa 14 nga, sobrang fragile, tapos hanggang sa Parilla del Barrio, napalaban naman. Tapos ngayon, aswang ka naman. So, handa ka ba dun sa magiging reaction ng mga taga-supporter mo? Na sa palagay mo, paano nila tatanggapin bilang isang aswang? Aswayin ko sila. Hindi, syempre naman, gusto ko laging may ibibigay sa kanila ng bago, di ba? Like, they've seen me sa 14, yung bata, si Nene, ganyan, sa Yaman, magkariba, na lately lang sa Maria del Barrio, yung bubbly na tapos dito naman sa Corazon, something different naman. And like what I always say, different Erich naman in new projects na ginagawa ko, yung iba-ibang acting, ibang timpla, ibang story. So yun, I'm very happy so far naman, naka-deliver naman ako. And I know na sobrang yung mga supporters namin, like even before pa when they learned na merong Corazon ng unang aswang, sobrang excited na sila. And yun nga, bukas, sasamahan nila kami. So, nakita kami sa mga Si Erich kasi yung Janet Depp of the Philippines. meron na naman ganyan. Janet Depp of the Philippines. Chameleon, di ba? Chameleon, di ba? Chameleon, di ba? Kaya sa nilagay. Kahit anong gagawin niya, di ba? Si Janet Depp, di ba? Chameleon. Pwede siyang maging seryoso, pwede siyang maging tatay, maging di ba? Si Erich, gano'n. Erich is the ano po? Johnny Depp. Babae, Johnny Depp. Di ba? Kasi siya tinawag na horror movie o We just want to ask pala, sir, di ba yung yung how do you create the world of Corazon, yung set, we all know naman na kilala ka rin pa siya in terms of... Okay. Limited lang kasi yung budget. But the thing is, as much as I always want to work talaga na walang hassle. Dahil siyempre, malaki yung setup eh. So pag problema mo pa yung hassle sa location, mas lalong sasakit ang ulo mo. At the same time, maglalaki din yung cost mo dahil babayaran mo lahat yan. So decide na lang ako na, okay, build na lang natin yung mundo ni Corazon. Yung mga bahay, yung village mismo kung saan siya nag-stock ng niya, di ba? Nag-stock ng mga victims niya. Well, we've done some research lang naman. How's life or what's life after the Japanese occupation. So, it was 1946 and it's the American who take over. But during that time, nag-decide na ang American na to bring or to give back all the sovereignty, all the control to the Philippine government, di ba? Yun na, that's why ito yung magiging republic na. So, iniwan na yung
iniwan na yung Pilipinas ng mga Amerikano sa control ng mga Pinoy. Now ngayon, may isang law dyan, nakalimutan ko lang yung may isang law dyan na kung sino ang mayaman at kung sino yung mga aristocratic before nung time ng mga Espanyol at saka nung time ng mga Hapon at saka nung time ng mga Amerikano, sila ang binibigyan ng propiedad o sila binibigyan ng power to control over the land, which is yun ang role ni Mark Hill. So, yun, ni-research namin yun kung ano yung magiging source of living. Ano ang mga Pinoy nung time na yun? Are they hunters? Are they planters? Are they into politics? Diba? So, we've done some research and most of the research came out na during that time na superstitious ng mga tao. And at the same time, running sila sa mga nangyayari after the war, di ba? So kung sino ang bago na darating sa territory nyo, ang dami nyo ng kwento kaagad. It's the same like Malena. So ang peg nga, di ba si Malena, si Erich, di ba, ni Josepeto Torre, Malena, di ba? Na wala naman siyang kasalanan, but how come ostracize siya? And since na aloof siya sa town, ang dami ng kwento na kinukwento sa kanya, di ba? Ang dami ng kinukwento. At in such time, that kwento nag-escalate hanggang sa lumaki, and then hanggang sa hindi na makontrol. So, ang Pinoy talaga chismoso mula pa nung time ng gera pa, di ba? So, ganon. So, yun ang mundo na kinrate namin. We've done some research, and syempre, according naman kay Francis Ford Coppola, doing a period film is like doing a fantasy film. So sundin mo yung era na yon and gumawa ka ng sarili mo. It's the same like yung Bram Stoker Dracula niya. Fantastical naman yun, wala namang basis kung ano talaga ang pinaka-factual doon eh. 'Di ba? So kami rin, ito gawin natin to. Basta meron si Sir Enrico nag-suggest, lagyan mo direct ng malaking ribulto dyan na dinaanan na ng eroplano kaya binumba. Sa gitna ng village, may isang ribulto doon na may tapyas ng gera, mga gano'n. Ang mga bata, naka-costume, naka-helmet. So, yun ang gusto ni Direk Enrico ng mga suggestions doon. So, nagkaroon siya ng buhay kagad. Yun. Alam na yung magiging successful yung Corazon. Meron ka na bang pinagplano sa isip na Chris ang ikalawang aswang sa England? Hindi, mga plano lang. Ayun, wala eh. Gusto ko lang mag-pagay muna sa... Direct kung Corazon ang una, so malalaman nila sino ang pangalawa. Diba? Doon sa movie. So, Chris. Wala. Kota mo yung toads kate, ha? Given the build up that you did for the Corazon film, do you think, and do you honestly believe that Erich can nominate an award? Ako? Sinabi ko lang sa kanya yan. Pag ito tumugma to sa mga award-giving body, local or international, manonotice kayong dalawa ni Del. And most especially sa kay Erich sa female, talaga ang Pilipinas, di ba? Pag mag-timing lang talaga to, kahit sabihin mo Korean next year, or hindi kasi siya dito ginawa wala siya. Kasi, wala kaya yung pangil si Erich para pumalit. Hindi na kailangan pangit na rin. Dam kasi, ang pinaka-horror niya kasi dam ang kaluluwa niya eh. So, conflicting siya ng karakter eh. So, kung minsan, hindi niya alam kung nangyari sa kanya, yun ang horror niya eh. Hindi yung horror na lilipad siya dyan, may pakpak, o kaya magsi-CGI ang mukha. Wala. Siya yung pinakamagandang aswang na makita nyo. Wala. Pero makikita nyo kung ano ang kinakarga niya sa puso niya, bakit niya ginawa yun. Yes. Diba direct dito sa movie na to, makikita nyo rin na tayo, biglang mga tao, hindi naman tayo perfecto, diba? Nakakagawa tayo ng mga desisyon na pwedeng madala tayo sa kabutihan or sa kasamaan. In this movie, you'll see also na it's really up to us. Lahat ng decisions natin, tayo naman yun eh. And at the end of the day,
ikaw lang yan. So, dapat sa lahat ng mga decisions in life that you're gonna make, sa lahat ng mga kung ano pa man yan, kailangan talaga maging responsible enough ka at kailangan mong tanggapin yung magiging consequences noon. And yun nga, dito rin sa movie na to, makikita natin na yung fact of life na talagang i-judge ka just because parang ikaw yung naiiba dito sa village na to, you're so quiet, napaka-mysterious mo and all that. Yung mga tao talaga hindi may iwasan na, ay nako, ganyan. Kagaya na sabi direct, diba, yung chismosa, ganyan. Judgmental talaga. Although, diba, ganun eh. Pero, sana lang also yung lesson dito na huwag tayong mag-judge talaga kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng taong yan, kung ano yung karga niya, kung ano yung nasa puso niya talaga. Because hindi mo alam, sobrang bigat ng cruise na dinadala niya talaga. And last 2 days kasi ng Maria del Barrio, shooting with the same location kasi malapit lang doon. We had this very casual na talk lang sa dinner. And I talked to Erich as Erich from the Pau. Dahil ako lang kami, di ba? Hindi yung artista. Hindi yung artista. Eh doon ko siya nakikilala na okay, now I know na talagang bakit nakakalakas ng karakter mo. We have that talk. Maganda yung talk, maganda kung ano siya sa person. Eh doon mo siya ma-realize. Doon mo ma-realize and doon mo siya makikilala. So, ang ganda ng ano yun. If there's one thing kung ano yung i-expect nyo, sa cinematic point of view ko lang to, but try to look at this tomorrow. The first part, you see Erich as parang si Liv Tyler sa Stealing Beauty. Nakita niyo ba panood yung Stealing Beauty? Ganun siya kaganda. Ganun ang Stealing Beauty. That's the first part. And then ang next na transition, nung pamature na siya, yun, Monica Bellucci na yun. May konting bigat. Dito to, may konting bigat na. And then boom, ang third part, yun na yung iba na yung so yun ang i-anticipate nyo. Yung nireshoot ko last time, yung nagkita na ni Derek, yung lampingan. Sabi ko sa akin na JP, sabi ko, si Erich may mata ni Liv Tyler. Kung nakita niyo yung mata ni Liv Tyler pag may love si Liv Tyler, nakita niyo yung si Liv Tyler like Armageddon, nakita niyo yung mata niya na pag may love siya, tsaka yung ano niya, yun talaga ang first na ano ni Erich. Yan ang ano niya. And she's so very sensual sa love scene dito. Yun. Direct, turo nyo lang yun. Hindi, because yun nga, lagi naman kapag may mga love scenes ako, I always listen ang colorist ko sa grading, sabi ko, last week pa yung kinukulayan yung love scene, hanggang ngayon kinukulayan. Bakit ba ganun? No, yung remember direct yung batis natin, yung sabi mo, kailangan may dagdag daw talaga, hinihingi nila. Sabi ko, sige, bahala na kayo dyan. Basta susundin ko lang kung anong gusto ninyo gagawin. Yun nga yung cinematographers namin, si Herman and si Tatay Charlie also nung last 2 shooting days namin, parang sabi niya, bakit nakasara yung bibig mo, hinahalikan ka? Pati buka mo naman ng konti. Parang gano'n, I touch mo yung ganyan. So lahat, may music naman din. So, may mga nagsasalita, feel na nagsalita, ganyan. Turo nila lahat yun. Ayun pala, record na ito po komentary. Komentary sa DVD. Pero, di ba ikaw nag-request ng love scene? Sabi ko talaga direct, sinute na natin mga almost 2 years ago yung love scene, bakit uulit? Sabi niyo, request nila, oy! Ay, kuya! Hindi ko namumula si Eric. Flash on kaya ako. Grabe talaga siya doon. As in, she's so beautifully shot. She's so sensual. At saka, mesmerize ko na. Grabe talaga. As in, grabe talaga. But no, let me just say this ha. Sobrang hype na hype naman yung love scene. But you know, there's more to Corazon than the love scene. Kaya naman sabi ko, yung acting ng yung buong cast, like sila Tito Marquez, sila Miss Lechi, lahat, sila Effie, like even yung mga theater Isabel actors, Lopez, yung mga extra na parang hindi extra, parang professional talaga, lahat po sila. And
the kwento itself talaga, ibang-iba sa mga, yung normal na napapanood natin. And talagang may iba yung kwento. Ibang-iba talaga, as in. Makikita nyo yan. For such actors and actresses like Mark Hill, para mapapayag mo na do this kind of film na talagang ano lang talaga, di ba? Hindi, yung Tetsi Agbayani na sobrang gracious, na sobrang what you call this? Iconic si Tetsi. Pag makita mo si Tetsi talaga iconic. And you have Epi Quezon na siya yung point of view ng buong town. And you have Mon Confiado, Maria Isabel Lopez, Dan Dan Alvaro. And si Mon Confiado, this is also why masaya yung energy sa set. Si Mon Confiado was hired lang yun for sa role. Si Mon Confiado, na kakainin yung anak niya tapos magwawala siya and then yun na yun. Si Mon, dumating sa set. And then direct, basta, gawa naman tayo sunod. And then, nung ina-act niya na yung eksena niya, hindi ko lang kinadit yung sayang open mo. So sabi niya sa nung direct, sabi ko si Mon, okay lang ba Mon, ano dito? Kailan wala na akong budget para sa iyo eh. So anong gawin ko direct? Sabi ko, i-rewrite ko yung buong script, ilagay kita. So, nire-write ko ang buong script para nilagay ko si Mon Confiado dahil iba rin ang energy ko. So, Iba talaga, direct. Oo. Hindi niya na kailangan mag-dub, ha? Oo. Lahat ng eksena niya, may mga parts kami na dinab namin kasi yung sound. Oo. Siya talaga, Wala. nandun siya sa dulo, hindi ka ko siya from here. Direct, ang dami ng tao na nagdadub ako. Grabe ang talaga. eksena niya, sobrang ganda na kami ito. Ano siya, yung salita, ano yung punong bayan? Parang punong bayan, Siya talaga, yung taong bayan, siya na lahat yun. Siya lang mag-isa. Yung boses niya, parang 1,000 people na. Grabe. So, yung energy. So, para mapapayag mo sila lahat dyan to do a film na ganito lang yung kano. So, ang fulfilling and napaka-ano naman para sa amin yun na lahat gusto mag-dive doon. And you have the theater actresses like na Soprado. Diba? Sina Su is making wave right now. Mga commercial actress na, hindi, punta na kami dyan, mag-act kami dyan na. So, kaya nga na, parang malaki talaga siya tingnan. And, very thankful for them talaga. And, without them, syempre, magiging flat yung pelikula natin. Maraming nagmamahal kay Director ng Bagambag ay ang virtual reality ni Mr. Dr. Monteverde. Ang dami inambag na technical Sila naman sa technical aspect na. Lalo na yung aming bagong machine na direct ng coloring. The grading, so... Mga machines na wala pa sa kahit anong pelikula na direct. And we have brilliant musical scorer here na si Wally Guzman. If you will going to hear the music tomorrow, na yung scene niya na yung mga ano ni Eric's, talagang enchanting talaga. Every scene ni Eric's, every scene. So, and ang sound engineer natin, si Tito Aguila din, na which is, ang ganda rin ng mga sound effects niya. Yes? Tapos inanay po ng pagkura sa loob, pwede pong Maria po ng asama. Ha? O parang niyo po nakasagpura sa pangalan sa parang sa upang po Poetic lang kasi yung corazon. Napaka-pinay, na medyo Espanyol din, and parang larger than life eh, di ba? So, ang bilis ng going kagad sa utak, corazon. Tsaka ang ganda pakinggan, parang bagay na bagay. Di ba? Parang wala na rin ako may naisip na iba na mas ganyan na ano eh. Di ba? Maria, so palagi na lang Maria. Wala. Di ba? Iwata, wala eh. So that's why yun lang. Pero part lang yun ng scripting. And swak din siya, diba, direct? Kasi yung Horizonic means heart. No, heart. Diba? Talagang dito, hindi lang siya yung mananakot or what. Meron talagang puso. Seryoso. Love. Yes. Anong klaseng aswang ba si Corazon? Kasi diba, meron tayong mga tikbalang siya, anong klaseng Ganito lang. Siya ang nagsimula, okay. Ang dami kong narinig na, ang dami ko nababasa, what's with the head word? What's with the head word? Headgear, okay. Si Corazon or yung part ni, yung role ni Erich, ang gumawa ng myth kung bakit may kwento tayo na nagiging baboy raw ng aswang. Yun, di ba? Siya, sa kanya nagsimula yung kung bakit may shapeshifter na aswang.
Nakala mo pag-aswang nag-turn into an animal. Pero tomorrow, makikita nyo kung bakit. Bakit siya nag-headdress, and bakit siya aswang nagmamaskara. Diyan yung makikita na bakit, why, gano'n. Yun. Guys, we're down to the last two questions. So Direk, so would you consider that there would be blood and gore with the film, or is it more of a thriller for the whole film? While doing Corazon kasi as a script, alam ko na this is for Star Cinema. Alam ko na talaga yun, na susulat ko, sabi ko, Star Cinema lang mag-produce nito, they have the actress, they have the actors, and Star Cinema lang may gusto nito dahil love story. So, pinipare ko talaga yun, and I'll be honest na siya, pinipare ko talaga yun for Star. Now, while preparing that, alam mo na kung ano yung limitation mo. Diba? Alam mo yung limitation mo. So, you cannot go for edgy, bloodthirsty, blood splatter na ano. But a friend of mine from the States, si Todd Brown, na nag-comment about the trailer. And sabi ko, yes, I'm happy with the film, but it could have been more grittier if I've done this on an independent scale, no? Kasi siyempre, tamed ka dapat dito dahil may restrictions ka. But hindi naman ako na-insecure dahil walang mga splatter ng dugo, walang ano ng dugo. I would rather want mas gusto ko na ang takot ng audience yung anticipation. Kasi the way ko siya tinreat yung mga horror, wala nga akong kunyari, nag-akyat ka dito. Only to realize, aswang pala, nasa bubong, katalong bigla, ika gano'n, di ba? Ang sa akin ang setup dito, alam mo na nandiyan ang aswang eh. Parang Jaws ni Steven Spielberg. Alam mo lang shark, nandiyan, pero hindi mo alam kung when to attack, di ba? So yun ang sa akin, kunyari, itong eksena ni ng biktima. Paano ko ang mahaba? Ipapakita ko na si Erich na nandyan sa tabi niya. E then pagkikita ko si Erich gagapang sa kanya doon. Wala yung chang, biglang may ganyan. Wala gano'n. Artistikado na. Wala gano'n. So, sa akin kasi, I want to attack it na mas creepy siya sa utak talaga. Mas creepy sa utak. At saka horror love story to so binalansin namin ang horror sa love story. So, magdududa kayo kung gusto mo katakutan si Erich o Actually, sa love story talaga siya eh. Kung backdrop yung horror eh. Love story talaga siya eh. Doon ako excited. Doon ako excited sa love story. Manay, may question gusto mo na yata? Yes. Yes. Ako, yeah. Ako naniwala ako ng... Oo. Yes. Ako naniwala ako doon. And... Kaya nga eh. Kasi pero... nature kasi ng Pinoy kasi may tayo sa mysticism eh, di ba? May tayo sa... Kahit hanggang ngayon may mga cult, may mga superstitious na mga ano. Mahilig tayo sa ganun. Mahilig tayo mag-dwell into the unknown. Yung fear of the unknown, di ba? Ganun ang Pinoy eh. And ganda ng question ni Ma'am Manay na kumikita talaga siya kasi for a time, in-invade tayo ng lahat ng Asian ng mga horror films na tayo nawalan tayo ng identity kung anong horror natin. Yan ang tandaan nyo. Lagi tayo pag nag-hit sa dako tayo. Pag nag-hit yung walang mukha na nakamahabang buhok, nagsadako lahat. Diba? Ganon tayo. Wala tayong identity. Nung nag-uso yung ghost stories, nagkaroon ng ghost stories lahat. And kaya nag-risk ako to do aswang film nung yung Yanggaw. And nobody wants to produce it before. Dahil ang sabi nila, sino manonood ng isang aswang film dahil click tayo as ghost, di ba? But Yanggaw opened the doors for me na maka-end up ako sa Star Cinema and to do another aswang film. Yes. Aswang? Mahilig kasi mga 15 and above ang nakita ko. Kasi, number one, mas especially kasi kung ngayon, diba, call center na mundo na, diba? Marami ng
marami ng mga nagtatrabaho sa ano, nami-miss out na talaga yung outskirt na ano yung texture ng probinsya Iba yung takot na ano sa tungkol sa probinsya, sa mga aswang. So, nami-miss nila yun. Feeling ko yun ang may interesado sa kanila. At saka lakas ng aswang talaga ng video. Tingnan nyo Marami kasi sa kwento, hindi pa natin in-explore yung mga aswang na humahati yung katawan, which is yung manananggal. Diba? Wala pa yun. Aswang na humahaba yung dila. Wala pa yun. Diba? And kasi, yun ang sa atin aside from ghost nag-click lang yung ghost because of paranormal activity, the ring, the pero kasi to answer that, to sum up the question kasi ba't horror? Escapist kasi yung horror di ba? Ang tao nag-enjoy sa horror kasi yun lang, thrill, takbo, mag-fly, di ba? Escapist So nag-click pero talaga siya audience. Yes. Opo, very vocal ako because ever since gusto ko talaga yung mga horror movies, ganyan. Pag-iipunan ko yan na yung horrorista. Ano, hirap ng buhay. Sana nag-start na sila mag-ipon sa Lake Watch. But anyway, yun nga. Ibang class talaga, alam mo matatakot ka, pero hindi pa rin mapanood. Hindi ka lang pinila rin yung mga usually, pag sa school, magyayaya, nung high school kami, uy, may horror movie din yan, tapos parang group squad, manood tayo para may machancing ba, yung mga guys. Siguro lagi ganun, parang pag matakot ay ganyan ka, pero ganun lang. Di ba, aminin na yan. Mga palusot lang na, takot ka ba? O sige, yakap ka, mga ganyan. Hindi ko yung gawain ang aspect ko. Okay, sobrang last question na Ellie. Sobrang last. Are you ready for the seasons? Like, nasana yung Pinoy, nasana yung masa, nasanay kami na pinanunood yung aswang ng pahabang bilang. Number one, I'm ready to be criticized. Ba't ako nag-love story and ba't ako nag-star cinema? I'm ready to criticize. I'm ready to be criticized. Kasi I was known as indie na NG talaga na pupunta ng ulo, di ba? And no nonsense, basta kunting away lang, patayan, di ba? But, well, with the help of Yang Gao kasi na Yang Gao is a family drama naman. And yung story naman, I'm confident with the story. And I'll be honest to say, yes, if there's people who are going to ask why Star Cinema and why I work sa Star Cinema, yes, I work with Star Cinema sa film na to and I'm very proud of it. So, wala akong regrets, wala akong may sabihin na parang dapat nagawa ko yung gusto ko, wala yung sa Star Cinema What's done, what's done. Wala nang nagawa dahil yun ang gusto ko at yan ang mga pinag-usapan namin. Lahat yun. So, ready ako doon. And I don't care about the critics naman talaga I don't care about the critics. I don't care about international fame na makilala ka. All I want is to do a film na panoorin ng mga lokal. Dahil hira na lang ang mga lokal na nanonood ngayon. Consolation na lang yan pag nakasama ka doon sa mga international film fest or whatsoever. Prestige na lang yun. I just want to do a film para sa mga Pinoy na matagal na rin tayo. Hindi nakapanood ng film talaga na gusto natin. No, meron namang film, di ba? Pero sa akin ganoon na naman Star Cinema lang, Star, Regal, Viva. Yun lang naman ang gumagawa ngayon yan Di ba? Yun lang naman ang gumagawa GMA. Di ba? Hindi, mas maganda kung part ka rin dyan ng growth ulit yan, di ba? Part ka rin dyan. As opposed to, inambisyon mo na kagad. International, na kagad. Yes. Yes. Horror. Hindi po si Eric mag-aagaw ng corona, gagawa siya ng sarili niyang corona. Ay, para bola si Eric. Ang dami-dami mo ngayon. Wala pang nagbibis ng horror sequels. As last festival, second. Grabe ba? Yeah, gusto ko naman.
Opo, pero wala rin po nag-TV si Eric na teleserye na hinihigil. Oo, tapos ang pugin nyo na rom-com no, nag-hit. Tapos ngayon, no? So, Eric can go through all the entire range. At saka ito hindi pera bola at marami po akong nabenta kay Eric. Ngayon, nag-cover mo ng Star Magic ngayon, marami kang kinita doon. Oo, meron kaming next movie, magugulat kayo kay Eric. Oo, meron ako. Abangan nyo, dalawang movie niya this year. Isa mas buwag na pangalan. Eric, this is your year. Ay, maray! Iba-iba. Iba-iba leading man niya. Ano lang talaga dapat, di ba? If there's one thing na Mano Marriage, stay kung ano lang siya ngayon. Ibang lang, masaya lang. Pagdating sa work lang, pero huwag niya kalimutan yung sarili niya na masaya lang siya, di ba? Pag may work na yun, anong muna, marami pang mga iniisip. She will get somewhere talaga. Oo, grabe. Grabe, iba kasi siya like, artista factor na dahil pwede siya mag-portray ng mahirap, pwede siya mag-portray ng parang mag-portray queen, pwede siya mag-portray ng iyang nanay, pwede siya mag-portray ng prosti kung talagang wala na talagang ibig sabihin, ganun lahat ng genre. Well, Dilma Santos, ano ba si Dilma Santos? Portray queen, di ba? O, di ba sino pang ng mga niya, Maricel Soriano. Di ba, ganun sila dapat lahat. And with the right project, with the right lahat yan. She will. Oh, Okay, guys, maraming salamat. So, before that, gusto na konting message na lang nila Sir, sila kanila direct. Konti lang mga viewers natin. No, seriously, sobrang thank you guys. Sana you guys can help us para makarating din sa iba because very powerful talaga yung ginagawa ngayon. A lot of people can read and hopefully ang tawag niyan, maano yung interest nila in this movie because it's about time na we make naman like our own, di ba? Na hindi yung puro na lang mag-horror. Oo, Asian, yung mga one missed call, mothering like that. Itong Corazon ng Unang Aswang, feeling atin talaga and this movie is something na we can all be proud of. And I'm not saying this dahil ako or kami yung artista or ano dito, but you know, sobrang nakaka-proud yung movie na to. And that's why sana marami nakapanood at